Titus 2:13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Kung a-analyze mo yung grammar, parang si Jesus lang talaga yung great God and Savior na hinihintay natin. Pero ang rule naman ng grammar, depende pa rin sa konteksto. Gaya sa 2 Peter 1:1, God and our Savior din ang nakasulat. Pero sa verse 2, niliwanag agad, of God, and of Jesus our Lord. Sa mismong Titus 1, sa verse 4, pansinin nyo, from God the Father and the Lord Jesus Christ our Savior. Ang Ama talaga ang God, hindi si Jesus, kasi Prince lang siya. Pareho naman kasi silang Savior eh. Ang Ama, Savior. Ang Anak, Savior. Pero si Jesus, Prince and Savior. Kasi isi-save niya tayo by means of gospel. Pinakilala niya sa atin ang iisang Diyos, ang Ama, at ang buhay na walang hanggan. Hindi naman yata pwedeng maging prinsipe ang great God. Si Jesus, tinatawag palaging prinsipe. Pero ang Diyos, ang ranggo ng Diyos ay kataas-taasan. Kaya nga tinawag siyang Diyos eh. Sabi naman ng mga Trinitarian, kaya daw si Jesus ang tinutukoy na great God kasi siya lang daw naman ang mag-isang babalik. Kasi daw aakyat daw si Jesus sa langit, paghahanda tayo ng mga bahay. Pagkatapos babalik siya. Ibig sabihin, babalik siya na hindi kasama ang Diyos. Pero maraming verse na patunay na kasama ni Jesus ang Ama sa pagbabalik niya. Nakaupo siya sa ulap, nasa kanan ng kapangyarihan ng Ama siyempre. Ang glory na masasaksihan natin, pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, ay siyempre, glory of God yun. May isang sigaw, may tinig ng arkanghel, may pakakak ng Diyos. At ihaharap niya tayo sa Ama pagbabalik niya rito. Di naman daw babalik ang Ama. Kaya si Jesus daw yung sa Revelation na Almighty God at Alpha and Omega na nakaupo sa trono. Naku naman sa Revelation 1:4, which is, and which was, and which is to come. Iba naman yung sa Revelation 1:5. Si Jesus yung sa Revelation 1:5 na paparito. Pero yung sa Revelation 1:8, ang Ama yun. Galing kasi sa Ama ang revelation. Kaya nalilito sila kung sino yung nagsasalita. Kung anghel ba yun, kung si Jesus ba yun, o ang Ama. Ibinigay kasi ng Ama yan kay Jesus, tapos ibinigay sa anghel. At yung anghel ang kumakausap kay John. Tapos mali pa yung translation sa Tagalog ng Revelation 4:8. Kaya lalong nalilito yung mga Trinitarian. Yung which was kasi ginawang nabuhay. Translate kasi na nabuhay ang which was, kaya akala nila si Jesus kasi nabuhay tapos namatay daw. Pero kung iisipin mo, ang ibig sabihin ng God Almighty o Almighty God ay pinakamakapangyarihan Diyos. Yun ang translation nun. Mas makapangyarihan pa ba si Jesus kaysa sa Diyos Ama? Ang Ama ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya ang iisang God ay ang Ama. Siyempre, ang ibig sabihin ng Diyos, pinakamataas, pinakamakapangyarihan. So, ibig sabihin, iisa lang yun. Hindi pwedeng tatlo yun. Psalm 50 verse 1, translated sa Hebrew na El, ang mighty God. Kaya maliwanag na ang Ama yan na babalik upang tipunin ang kanyang mga banal. Sa rank at sa kapangyarihan, ang Ama lang talaga ang tunay na Diyos.